The Senate is now under siege and never before sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na ang isang institusyon ng pamahalaan kagaya ng Senado ay sumailalim sa ganitong klase ng armadong pag-atake. Hindi po ito simpleng pag-atake sa internet or social media. This is an armed attack against the Senate of the Republic of the Philippines. Ang tanong ng marami nga dyan, sino ang may kagagawa nito? Ayon sa initial na report na nagmumula doon sa Senado, it is perceived ng mga NBI agents. At matapos ang kasunduan mula sa NBI at saka sa liderato ng Senado, nung nakaraang araw lamang, nung pinipilit nilang arestuhin si Senator Bato, apparently mukhang may hindi gustong sumunod sa anumang klase ng kasunduan. Nung I think it was Tuesday, naglabas tayo ng video tungkol dito sa nangyari dito sa Senado or ng Monday. Sinabi na natin ito na magbantay kayo kasi marami pang mangyayari because there will be a struggle. Magkakaroon ng struggle po dito na magkakaroon ng pagnanais na mabawi na muli ang liderato ng Senado. Kasi critical ito doon sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi nga, kung hindi mai-impeach si Sara Duterte ngayon, tapos na ang boxing na to, magpapalit tayo ng administrasyon pagdating ng 2028 at mayroong mga mananagot, mayroong mga magnanakaw na mananagot. At ito marahil ang kanilang iniiwasan. At bakit tila naman may pagmamadali ngayon na maaresto si Bato de la Rosa at kailangan pang gibain yung gilid ng building ng GSIS para makapasok sa Senado at magkaroon ng putukan sa loob. Well, they want to render yung decision ng Supreme Court regarding dun sa petisyon na inihain ni Senator Bato de la Rosa regarding the ICC warrant. Gusto ng mga kung ito man ay mga NBI o sino mang mga operatiba ito na gustong umaresto kay Bato, ang nais nila ay maging moot in academic ang petisyon. Kasi kung magtatagal pa itong petisyon ng bago mag-issue ang Korte Suprema ng ruling o ng TRO, ay magkakaroon na sila ng chance na aresto si Bato at wala nang saysay. Mag-issue man ng TRO sa Supreme Court, wala na. Nakuha na nila si Bato de la Rosa. And what we are seeing right now is a raid of the institution at pagdisrespeto sa mga institusyon ng pamahalaan at saka sa umiiral na batas ng Pilipinas. Sinabi ko na noon ito sa nasasaksihan ko sa kasalukuyang pagtakbo ng pamahalaan. Hindi na ito ordinaryong korupsyon. I think this is a different one, a class of its own. This is a pure evil. Itong nangyayari na ito, itong pambababoy sa batas, sa proseso, at sa karapatan ng mga mamamayan. Nakita natin kung paano nila isinagawa ito. Una, nung nakita ko kahapon yung mga nakaputi ng mga supposedly mga taga-suporta ng administrasyon at detractor si Sara. May uniforme sila, nakaputing t-shirt, andun sa tapat ng Senado. At may mga nakakuha ng video ng itsura ng mga magrarally nito, kunyari laban kay Sara Duterte. Ay parang mga lasing at mga bangag, nauna ng tumira, baka yung pinamigay na pera sa kanila ay pinambili na agad. Kasi may nakakuha rin ng video na nag-aabutan ng pera doon sa jeep. At ako para sa akin malinaw ang purpose nito. Ang purpose nito is to create a distraction dito sa side nito, sa labas. Habang mayroong mag-ooperate doon sa loob ng Senado, sa kabilang yung Senate po kasi GSIS building yan. So yung isang entrance po niyan ay para sa GSIS. Pero dingding lang ang pagitan nila. So po pwedeng gumiba nga sila ng portion ng dingding from GSIS, makakapasok sila sa Senado. Pero madaling matuntun kung sino-sino yung mga nagsipasok na yan if they can get access doon sa log ng GSIS, doon sa mga CCTV ng GSIS. And if the NBI is denying na sila ito, sino itong nagsipasok na ito ng mga armado, ng mga nakahood? This will be a terrorist organization na pwedeng dakpin, patayin on-site ng mga operatiba ng mga Marines na nandoon na nagpoprotekta sa mga senador. Ang ating bayan ay
nalulugmok ngayon. Sinabi ko na ito kahapon, we are facing and they are pushing us into a constitutional crisis. I think this administration is orchestrating this, magkaroon ng isang constitutional na crisis para magkaroon ng kaguluhan. This is very similar to what Ferdinand Marcos Sr. did nung panahon niya bago magdeklara ng martial law. Nagkaroon ng Plaza Miranda bombing, although inamin ng mga NPA noon na sila may kagagawa nito. Well, ngayon hindi naman malabo na mangyari na ginagawa din ito ng mga makakaliwa, ng mga komunista, kasi nga sila ay tagged as a terrorist organization. So kung hindi NBI ito, yung pumapasok na to sa Senado, sila ba ay mga terorista o mga nasa hanay ng mga makakaliwa? At kita naman natin, kahit sa House of Representatives, nabuo na ang alyansa ng kaliwa, ng pink, ng dilaw, at ng administrasyon. So, kung gumagalaw ang mga makakaliwa, kung sila man ito, ano ngayon ang partisipasyon ng administrasyon at ng mga nasa hanay ng dilaw at ng pink ukol dito sa pag-assault na ito sa Senado? Hindi rin po ako 100% kumpiyansa sa pagpunta ni John Vic Remulla doon sa Senado. Ako'y kinakabahan sa senaryo na ito because tandaan ninyo, siya po ang mastermind, supposedly. Siya daw yung nagplano nung pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. What if this is part of another plan? What if this is yung good cop, bad cop routine nila? Ang bad cop dito si Matibag at siya naman yung good cop. Remember, yung DOJ has recently also released a position na para sa kanila pwedeng arestuhin pa rin si Bato de la Rosa at any time. So what if habang nandun sa loob si John Vic Remulla, i-implement niya itong order na ito ng Department of Justice? Well, kung tayo man po ay nagdududa, hindi po ito galing lamang sa kung saan-saan. Ito ay galing sa eksperyensya natin sa nakaraan dahil sa ginawa kay Rodrigo Duterte. Kaya mahalaga po na yung mga mamamayan sa kasalukuyan, yet you are well informed. Sundan nyo po, makinig kayo sa kung ano nangyayari sa Senado. If you are near the area, I advise na makilahok kayo dito, sumali kayo dito. Because this is not just a defense. And hindi lang po ito pagtatanggol kay Bato de la Rosa. Ito po ay pagtatanggol sa institusyon ng Senado. At pagtatanggol po sa mga institusyon na yan ng demokrasya ay pagtatanggol mismo sa demokrasya. At sana po ang sambayan ng Pilipino ay magising dito sa kung ano ang nangyayari sa ating lipunan. Kahiya-hiya na po sa buong mundo. Katatapos lang ng ASEAN Summit dito sa Pilipinas at ito na agad ang sumunod. Apparently parang sa mga tao malinaw ang larawan nito. Ayaw ng mga natanggal sa posisyon na manatili itong administrasyon na kasalukuyan ng Senado sa pamumuno at kailangan pigilan sila at any cost. At ganun din si Bato de la Rosa. Kailangan matanggal siya dyan at any cost. This is desperate time for those who are opposing Sara Duterte. Ang nangyari po sa Senado ay isang bagay na hindi na inaasahan. Akala nila smooth sailing na ang impeachment ni Sara Duterte papunta sa Senado. But they were wrong. But we need to continue to pray. Pagdasal po natin ang ating bayan, pagdasal natin ang Senado, pagdasal natin ang mga kapwa natin Pilipino na huwag tayong gamitin na bala ng mga gahaman sa pera at isusulong tayo dito sa isang digmaan na tayo ang magsisipag-away habang sila ay patuloy na lumalangoy sa ninakaw nilang salapi mula sa taong bayan. Kaya ang lahat ng mga kababayan natin, ang lahat ng mga iskumbro, na patuloy po tayong makilahok, magmasid, mag-aral dito sa sitwasyon na ito. Mahirap makialam ang taong walang alam. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas, and may God bless us all.